Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Real Enlightenment. Pahayag ni Congressman Terry Ridon sa interview sa kanya tungkol sa pagdulog ni BP Sara sa Korte Suprema. Tinawag ng kongresista ang kampo ni BP Sara na puros lahat panlilian lang, panlilin lang. Sisinungaling, ganun daw. Pakinggan natin ang payag ng kongresista. At po ito po ay panlilin lang at pagsisinungaling na naman po sa harap po ng Korte Suprema at sa publiko. Kasi una sa lahat, hindi totoo na wala akong valid referral. Kasi nakita ho ng publiko, nakita ho ng bayan na ang plenaryo po mismo ng Kongreso nag-refer sa House Justice Committee nung pong 4 na impeachment complaints. No? Ibig sabihin, hindi po yan House Speaker, hindi po yan Committee on Rules. So doon pa lamang po, yung pinakabago at sinasabi nilang pinakamalakas na batayan, nakabatay sa kasinungalingan, nakabatay po sa panlilin lang sa Korte Suprema at sa atin po mga kababayan. Sir, yung 1-year bar rule. O, yung pangalawang panlilin lang na naman po sa mga kababayan po natin yun. Kasi una sa lahat, yung pong 1-year bar rule, umiira lang po yun pagka po meron na pong referral mula sa plenaryo papunta po sa House Committee on Justice. Yung sinasabi ho nila, dapat daw po, nung pong linaglag, yung pong Castro complaint at nung nag-withdraw daw po yung D-complaint, pumatak na daw ho yung 1-year bar rule. Basahin ho nila ulit yung pong jurisprudence nung pong Duterte ng Gutierrez. Ang 1-year bar, umiira lang po pagka meron na pong referral to the House Committee on Justice. And more importantly, nandun po sa Duterte Supreme Court decision and resolution, yung pong House Committee on Justice po talaga, yung meron pong kapangyarihan para magtakda, magtiyak, magbasura, at magpatuloy po ng mga maayos po na impeachment complaint. The April 14 hearing will proceed as it should, no? So the SALNs, the BIR documents, the income tax returns, the financial statements from the Securities and Exchange Commission will be submitted and will be presented on that date. More importantly, I don't think if it has been broken already. More importantly, Ramil Badriaga has been ordered to appear by the court itself. Sabi ni former Justice Adolf Pascuna in an interview na what you're doing right now is a fishing expedition. Parang all nearing fishing expedition kasi ang sinasabi lang daw, ang House Committee should only get its evidence doon sa complainants, not to summon the evidence itself. Nakakapag-screen dapat ang House Committee on Justice ng lahat po ng mga ebidensya na nilalatag po doon. At kasama po doon yung pagkuha ng documentary evidence at testimonial evidence mula po sa mga tao. Sabihin, the evidence doesn't need to be submitted at the time of filing. So, ibig ko sabihin, hindi ho totoo that we are doing a fishing expedition or at the very least, nearing a fishing expedition. Hindi ako magre-resign. Kung meron yung pong 1-year bar rule. Sige, inaakusahan nyo ang kampo ni BP Sara ng pagsisinungaling, panlilin lang. Bahala ng Supreme Court niyan. Total, dumulog na, umaksyon na ang Supreme Court, pinapasagot kayo. Di sagutin nyo kung kasinungalingan ang sinasabi kampo ni BP Sara, ibasura nila yung petisyon. Kailang tignan natin kung anong resulta. Mismong retired Supreme Court Justice ang nagsabi na there is fishing expedition. Ano yung sagot niya? Hindi naman right at the yun daw pag nung panahon na nag-file na yung complainant, hindi naman kailangan nandyan na lahat ang mga dokumento. Inaamin ni Congressman Ridon na kulang ang ebidensya nung ipinail yung complaint. Inaamin niya Kaya sabi niya, pwede naman na dito sa Committee on Justice madagdagan. So pinapadagdagan nila, ibig sabihin, nag-fishing sila. Imposible mismo associate justice na yun, retired, nagsasabi na
They cannot do that. They cannot, anong sabi ni Justice Ascuña? They cannot improve on the evidence presented. They, dapat i-evaluate lang nila kung mabigat ba o hindi. Kung hindi mabigat, edi basura na. Walang probable cause. Kung mabigat naman, edi iakyat. Paano? Kakaunti yung ebidensya o halos walang ebidensya. Kaya ngayon, summon sila, subpoy na sila ng subpoy na kung anong sinunod. Ay, good luck po, Congressman Ridon. Sige, tuloy nyo yung April 14 hearing. Nabanggit niya, Ramil Madriaga. Ay, nako. Narinig ko sino ba yun? Attorney Panelo, yung anak ni Salvador Panelo. Mas pabor daw sa kampo ni BP Sara kung matuloy na magtistigo si Ramil Madriaga dahil lalo silang mapapaya. I hope na sa April 14, nandyan si Madriaga, nandyan din si Congressman Rufus Rodriguez. Nako, nauna nang nagsabi si Congressman Rufus Rodriguez na polluted source yang Madriaga na yan. Bakit nyo binibigyan ng pansin? Correct. At least meron pang matinong kongresista. Kung pagdating na sa Senado, sa trial, tapos i-present nila ulit si Madriaga, dyan na sila makakatikim ng, I don't know how will I describe it, yung i-cross-examine ng mga batikang senator judges ang isang Madriaga na klarong nagsisinungaling. Ay, nako, that will be, yan na yung bloodbath na sinasabi ni BP Sara. Kaya ako, excited na ako na makapanood mulit ng impeachment trial because matagal na po yung impeachment trial ni President Erap na napanood ko noong 2001. That was 25 years ago. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano yung natagaan na mo gyero so magatok na ni Karo. Pitong ko, tura mas usino dili. Agi na ito malit ko na nagkakaroon na at itiyo. So muna ni ang gitukod ni Ante nga pag-atopan karon. Pagkada mo yan, man ko. Yung sa kumawag ng tangas, pinalunggab ka yung mga bata. Mababa, manabalay. Sige, patuway. Ang gipanaw ka. Ano ko ito So dugay na gid ni ang balay ni Ante nga gitukod kay ang silupin nga yang giatop na nga gisi na gyud. Taga-takan at binibang ko pa. Hindi ko bahay ko. Hoy. O karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatagan og gyero si Ante. Salamat sa Ginoo og sa nagahatag sa sin nga nakaatop na gid ko nga dugay na gid ni. Walo na kabulan ni aya na atopin. Ako na yung gimuan. O si ikaw na Ante ani ang nagpatukod sa imong balay, ikaw na ang nagtukod ani. Ako na. O si Ante daw ang nagpatindog sa iyang balay ani. Hindi na magud 8 ka bulan 8 ka bulan
sa imong pagpatindog sa imong balay ante bago pa karon na atupan ni. Bago pa. Pud manggod sa kalisod. Busa wala ayaw pa nila ato pangayo na mo sa Salamat kayo ante.